Right. Next topic po is yung about sa pag-rejoin ng ICC because in the previous briefing, nasabi nyo na rin po ito na the President is open to rejoining the International Criminal Court again or Rome Statute, yung treaty na nag-create ng ICC. When can we expect a decision from the President kung sasali ba tayo ulit sa ICC? Siguro hindi sa ngayon. Kasi sabi nga natin, even before, since 2023, sinabi niya understudy yan. Pero hindi close ang pintuan ng Pilipinas sa pag-rejoin. Understudy. So sa ngayon, yan pa rin yung estado, pero hindi na pag-uusapan sa ngayon. So walang serious talks about that. Kanino po? Hindi kasi siya una, Tristan, sa totoo lang saan siya pumunta kanina umaga? Sa mga farmers. Diba? Noong nakaraan, nung pasukan sa mga schools. Tapos nung nakaraan din sa Siquijor kasi walang problema ang kuryente, problema yung tubig. So ngayon, meron kaming inaaral, bulto-bultong dokumento patungkol sa supply ng tubig. So yun talaga yung inuuna namin para sa taong bayan muna. Okay. Pero ma'am, kanino po manggagaling yung proposal to rejoin sa ICC? Should it come from the DFA, the Justice Department, para sabihin sa Pangulo na panahon na po na bumalik tayo sa Rome Statute? Siguro from the DFA at saka iba siguro sa mga mambabatas. Sila po ang dapat mag-initiate kung gusto nilang i-convince si President Marcos to rejoin the ICC. Yes. Okay. Pero ma'am, from the Marcos administration's perspective, was the Philippine withdrawal from the Rome Statute under the Duterte administration a strategic mistake? Ayoko masabi. Hindi natin masabi. May kanya-kanya kasi silang agenda noon eh. So ngayon, since hindi ngayon yung priority ng Pangulo, so mahirap natin magsabi na it's a mistake. Pero kaya na lang. Kasi pros and cons, meron eh. Pero may natutunan po ang current administration about that decision or from that decision? Siguro pangkalahatan na lang to, di ba? Una-una, para hindi ka mapunta sa ICC, huwag kang gumawa ng ganong krimen. Maging maayos kang leader. Diba? Hindi mo kasi matatakasan kung ano man yung ginawa mo dahil lang sa pag-withdraw sa ICC. Kung meron kang dapat panugutan, panugutan. Diba? Ipagtanggol mo yung sarili mo kung wala ka namang kasalanan. Yun po ang aral na pwedeng matutunan from that decision. Now, shifting to another topic, Yusek Claire, nagkaroon din po ng discussion between being pro-China, pro-Philippines, or being not being pro to any other country. And may mga House leader na nag-agree sa sinabi ng Malacanang na si Vice President Sara Duterte, yung silence niya on Chinese incursions in the West Philippine Sea. Para din po ba sa Malacanang, ito ay isang basis para matag si Vice President Duterte or the Dutertes as pro-China? Yun naman talaga yung lumalabas. Pro-China sila. Kung pro-China sila, di naman natin sila masisisi. Bakit? Siguro marami naman silang nakuhang benepisyo noon. Tandaan natin, no Mayor si VP Sara noong panahon ng yung pandemya, marami talaga silang nakuhang mga tulong mula sa China. So ikaw pa ba yung hindi magiging pro-China? So sa atin lang sana, kasi napakalinaw na sinabi ni VP Sara na she's not pro of any country. Hindi ba parang napakalaking sampal niyan sa Pilipinas, sa taong bayan natin? Bilang isang vice-presidente, leader pa, Pilipino, leader, vice president, hindi mo man lang masabi na ikaw ay pro-Philippines? Kahit sabihin mo mahal ko ang bansa, pero parang hirap sabihin. Siguro kahit sino leader, kahit sino ng ordinaryong Pilipino, hindi ka maging pro-Philippines, parang hindi yun ka panipaniwala. Pero kung magagaling pa kay Vice President, sa ating Vice President na she is not pro of any other country, napakalaking sampal na sa atin. Oh, na hindi naman po nasabi na pro-Philippines. But Yusek, just to, baka sabihin kasi when you say pro-China, may negative connotation na agad, when in fact, our relations with China din naman ay multifaceted. Merong issues on the security and maritime security, pero meron din pong economic and other part of the diplomatic relation. So, are we saying na kapag pro-China and negative na agad yung implication po nito? Hindi naman. Hindi naman siya negative. Kasi sabi nga natin, mayroon naman tayong relasyon sa
sa China na maganda, sa trading, sa ekonomiya, hindi na siguro, meron lang issue about sa maritime rights, di ba? Pero kung papansinin mo, kasi merong binabanggit si VP Sara, na lumalabas na parang yung gusto ng China, yun yung gusto niya paratingin kay Pangulo. Remember the missile. Okay? Yung missile, ayaw ipatanggal ni Pangulong Marcos unless ito yung kondisyon. So dapat, maglatag tayo ng kondisyon kung uutusan tayo ng bansang China. So, di ba, fair lang naman yon. Pero ang dating kay VP Sara doon sa Australia, sa kanyang rally, bakit daw tayo hindi gumitna? Bakit nandiyadyaan yung missile? Ba't natin hinayaan? Bakit, sino daw ba yung gigera sa atin? Parang yatang hindi alam masyado ni VP Sara o baka ayaw niyang alamin kung ano ba yung nangyayari sa West Philippine Sea, kung ano ba yung nararanasan ng ating mga isda, at ano yung nararanasan ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Dapat alamin niya yun. At doon siya magkomento. Hindi doon sa missile na hinahayaan lang ni Pangulong Marcos Jr. na nandiyan. Kasi part ito ng military exercises natin. At yung military exercise natin with other countries, with US, parte yan ng training natin. So hindi niya pwedeng sabihin na walang direksyon ng Pangulo pagdating sa mga foreign policies. Sasabi niya walang independent foreign policies. Ang pagsabi ng Pangulo na we will not yield even an inch of our territory to any foreign country, that's a foreign policy. So dapat malaman niya yan. Huwag isuko. Kasi hindi ito nasabi noong unang, hindi ako nagkakamali may mga party tayo na hinayaan lang noong nakaraang administrasyon na patrolan, no? ng mga Chinese. 'Di ba? Sabi niya, hayaan na natin yung mga kaibigan naman natin ng mga Chinese, hayaan mo magpatrol diyan sa sandbar at tanggalin yung structure diyan na ipapatayo sana ni DND Secretary Lorenzana, structure for the fishermen natin. Nung sinabi ng China natanggalin, inutos agad din natin Pangulong Duterte natanggalin. Pero tandaan natin mga kaibigan natin, mga kababayan natin. Tandaan natin, Tristan. Nasa isang property, di ba? Pag ikaw ang nakaposisyon, may edge ka eh. Alam mo yon. So, hindi lang talaga napayagan si Defense Secretary Lorenzana na magtayo kasi gusto niya na i-secure yung lugar na yung sandbar na yun. Kasi mahalagang bagay yung sandbar na yun. Yung sand decay. Pero since pinabayaan nga ni dating Pangulong Duterte at sinabi niyang, why should I defend a sandbar, at hinayaan nga na magpatrolya doon yung mga Chinese vessels, mga kaibigan, mga taga-China. So, hindi kasi ganun yung Pangulong Marcos Jr. Magkaiba sila eh. And titingnan din po natin yung magiging mensahe ni Vice President Sara Duterte sa anniversary po ulit ng Hague ruling next month. Ito pong July, di ba? July 2016, 9th anniversary po ng Arbitral Award. Tingnan natin kung pareho ba sila ng kanilang pananaw ng kanyang ama na ito is just a mere scrap of paper. We'll watch out or look, tignan po natin yung magiging statement ni VP Sara. But shifting to another topic, yung nagaganap po na performance review ng top cabinet officials, tapos na po ba? Or meron pa pong mga nire-review ang Pangulo? Tuloy-tuloy, Tristan, tuloy-tuloy. Sabi nga ng Pangulo, lahat ng mga tao, na mga leaders, head of agencies, cabinet secretaries, everybody, on notice kami. Always on probation. So pag medyo hindi maganda ang performance mo, syempre mag-iisip ang Pangulo, kailangan pa bang i-retain o hindi. So ongoing to. Ongoing, continuing performance evaluation. Hindi siya matatapos. Sa cabinet level po, tapos na ma'am, yung at least with the initial results, or meron pa pong hinihintay na review? Wala akong update ngayon, pero sabi nga natin, again, on notice. Kahit sabihin na natin na sila ay na-retain, hindi sila pwede magtulog-tulugan. Di ba? Dapat trabaho. Kasi anytime, pwede ka pa rin mawala. Okay. And speaking of cabinet secretaries, may mga lumalabas rin po na report about the status of Communications Secretary Jay Ruiz. Will he continue to lead the President's communications team, or is a replacement being considered? Wala akong natatanggap ngayon. Wala kami natatanggap ngayon. Siguro, pero sa may mga bulong-bulungan na, pero wala kaming ganung bulong-bulungan dito eh.
So, he remains the acting PCO secretary. Wala kaming update kung papalitan siya o hindi. All right. And last question na lang po yung sa Claire because I know I have to let you go po. Yung si President Marcos is also set to choose the next ombudsman, and si Justice Secretary Boying Remulla, nagsabi na rin po siya kanina na he will apply for that post. Ano po ang siguro na pinagbabasehan ng Pangulo sa kanyang pagpili sa susunod na ombudsman? Kagaya ng pagpili ng matinong leader, di ba? Pag matino ka, ang hahanapin mo matino. Di ba? Hahanap ka ng may tapang. Of course, dapat may intelligence. Hindi pwedeng puro salita lang. Dapat may intelligence, may marunong mag-strategize. Of course, compassionate din. At alam niya kung ano yung batas. Hindi pwedeng salita lang ng salita tapos hindi alam yung batas. So, ganon. At syempre, pag sinabi natin compassionate, of course, may puso. And at the same time, dapat fair. Lalo, ombudsman yung posisyon, dapat fair. Kung sino yung dapat managot, panagutin. Hindi pwedeng nakapiring yung mata tapos yung isang mata nakaturo sa iba o nakatingin sa iba. At napakahirap ng trabaho ng ombudsman. Yes po. Pero ang puso mo para sa bayan at sa Diyos, malalaman mo yung trabaho mo. Hindi ka maliligaw. And we will wait for the announcement kung sino man po ang mapipili ni Pangulong Bongbong Marcos na susunod na ombudsman dahil magre-retire na po si Ombudsman Samuel Martires on July 27. So yan po ang ating aabangan. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, for your time and for taking this interview. Thank you, Tristan.